Okay, God bless you. Asan na ba isa? Ayun na. Sige po. Maraming salamat po sa inyo at kami po ay inyong narito ngayon dahil gusto lang po matagal na po akong gusto pumunta dito. Nung si Pastora Banji po, nung tumutuloy po sa amin, 3 months siya dun sa Japan, sa akin po tumuloy. Ngayon, balak po talaga namin na pumunta ako rito, invite ka ako. Kaso po, nag-pandemic. Nag-pandemic, kaya hindi po na, salamat po ngayon po na meron privilege si God na nakarating po ako dito dahil sa kayo po, sa member po ng JCT Central, nakasama po ako dito sa pagdalaw sa inyo. Kaya po, salamat po nung nasa Japan po kami, si Pastora Banji po, isa po yan sa aming advisor. Siya po yung tumutulong pag meron kaming, kasi bago pa lang nung nagsisimula pa po kami doon sa Coin lang, sa park, Pastor Giorgio po, wala kaming pwesto, sa lang, talagang bato-bato. Pero marami pong mga binago doon, maraming gustong satisfied sa buhay nila, dahil wala ngang church sa Japan, nahirap ang talagang ganitong buti nga po kayo dito, natutuwa ako, nagbe-bless sa inyo po na nandito kayo lahat, nagkasama-sama kayo, meron tayong church na ganito, na mapupuntahan natin pag may problema tayo, na pwede tayong magbigay kay Pastor Banji ng sarili po natin problema po. Kaya salamat po dito sa inyo na nandito kami, alam niyo po na mahirap ang buhay natin sa dito, nagkatrabaho po tayo mga OFW. Kasi meron din po rin akong kasama doon sa trabaho namin sa Tokyo, mga OFW siya. Pero mga naman, di Pilipino. Vietnam. Mga Vietnam, marami po doon. Ako po yung nagkatrabaho sa Haneda Airport. Hindi po ako doon piloto, stewardess. Sa Haneda Airport po ako nagkatrabaho. Pero sa edad ko pong ito, na binigyan ako ng kalakasan ni Lord, na araw-araw, ako po yung nagtatrabaho ng 1 a.m. hanggang 10 p.m. Nakakauwi po ako sa bahay ng 11, 12 ng gabi. Tapos nagbabike pa po ako. Hanggang doon po sa stasyon, hanggang doon sa Haneda Airport, hanggang sa amin, babike mo lang yon. Kasi wala na pong bus pag ganung oras. Kaya babike lang ako hanggang sa bahay namin. Pero papasalamat po kay Lord na binigyan ako ng kalakasan sa araw-araw, sa hindi ako protection na binibigay niya. Kaya thank you po sa kanya na dito ako hanggang ngayon na sa edad ko ito nakakapagtrabaho pa. Kaya maraming pang salamat sa pag-invite dito sa amin, sa kanila po na napasama ako sa kanila. Dahil kung hindi po sa kanila, hindi pa ako makakapunta. Kasi matagal na po si Pastora Banji, punta ka na doon, BFF. Sabi niya, sige po, pag may time. Kaya naman po, binigay na po na ni Lord na may time lang ako. Sila po yung pupunta lang dito. Kaya napasama ko, sabi ng manugang ko na, isama na po kayo. Dahil andun po yung BFF nyo. Po, salamat po sa inyo. Patuloy lang po tayo sa paglilingkod kay Lord at may ibibigay po sa atin siyang pagpapala. Salamat po. Alam niyo po, nagtatambol po siya. Ang galing niya po mag-drum. Drummer po siya, drummer. May drum sana, no? May beatbox ka na. Praise God. Sige, para mas mabilis po tayo. Yun namang kanyang manugang daw na nagsabi nagsama sa kanya. Praise God. Praise the Lord. So, ako po yung asawa ni Pastor Jojo, si Sister Marian. So, hindi ko na po hahabaan kasi pupunta pa po kami Macau. Habang alas 12 na po magpe-preach pa si Pastora. So, ako po ay blessed na blessed po sa warm welcome niyo po sa amin. So, purihin po ang Panginoon sa inyong mga buhay. Alam ko po na pinili po kayo ng Lord. Sabihin niyo po sa katabi niyo, pinili ka ng Lord. Ang moment po na nakilala po natin ang Panginoon, yan po yung pasimula na may gagawin po yung Lord sa buhay natin. Kasi naranasan ko po yan nung ako po ay naging mananampalataya. Halos lahat po ng pinagpe-pray po natin, naririnig po yan ng Panginoon. So nung nakakilala po ako, college pa lang po ako, ang pinag-pray ko na, sabi ko gusto ko magkaroon ng kapartner sa buhay, mananampalataya.
Pero hindi lang basta mananampalataya, committed na mananampalataya. So, answered prayer po talaga sa akin si Pastor Jojo. Noong una po siya po talaga yung masigasig po talaga siya naglilingkod pag sinabi po nila Bishop na meron tayong ministry sa ganito. Hinahayaan ko lang po. Kung sinanay ka rin po ay hindi marunong sumunod. Ako po hinahayaan ko lang po siya. Hinahayaan ko lang po siya. Pero nakikita po ng Lord yung mga sakripisyo niyo po. Kasi nakikita niya yung puso niyo. Kaya po yung mga family niyo po na iniwan niyo po doon, bless po sila kasi po nakakilala po kayo sa Panginoon. Nasa tamang lugar po kayo. Nasa tamang lugar po kayo. Ito po yung pasimula. Lagi po kayong mag-expect sa Panginoon na may gagawin ang Lord sa buhay nyo, pati po sa pamilya nyo. Huwag po kayong bibitiw. Hebrews 12:2, lagi lang po yung i-fix yung paningin nyo sa ating Panginoong Jesus. Kasi pinili po kayo ng Lord para maging pagpapala po sa mga pamilya nyo. So, hinayaan ko lang po si Pastor Jojo. Ngayon po, ako po yung hinahayaan niya. Han, pupunta daw kami sa Malaysia. O sige, hayaan niya ako. Nag-aya si Sister Baby sa Hong Kong. Sige, sumama ka. So, hayaan nyo lang po. Dadating po yung time na buong pamilya niyo po makakakilala sa Panginoon. So, po yun po lagi ang Lord. Praise God, praise the Lord. Talaga naman ang ina, yung matitikas ang ulo, tagal pala, ate ko rin, hindi ko alam yun pero kayang-kayang hipuin ng Diyos. Kaya sabihin sa katabi mo, babaguhin ka din nila. Ayun. Pagla tayo magsasawa. Isa pa pong ito po lagi doon sa Japan kasi anak niya nasa Japan. Ang pastora natin doon sa Japan, si Ate Rose. Si Ate Rosie, yan. Mahirap po sa maglakad. Pero Hindi na ngayon. hindi na ngayon. Pupunta ng Macau eh. Macau, pupunta sila dyan. Okay, Macau. Dito lang. Ay, pipicturean ba ako? Dito ba ako sa gitna? Magandang umaga sa inyo lahat, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Alam ko na tayo ay blessed na Lord. Sinong blessed na blessed? Amen. So yung akin naman i-share sa inyo, sino dito sa inyo nang hindi pa Christian may bisyo? May bisyo. Nanigarilyo. Alak. Sino? Huwag maiya. Yung hindi pa siya Kristiyano, di ba nakakakilala sa Panginoon? Ha? No. Kasi ako noon, hindi pa ako nakakilala sa Lord, yun ang aking trabaho. Uminom ng alak, manigarilyo, barkada. May anak na ako noon. Yung isang anak ko na nasa Japan ngayon na babae, pag ako'y umiinom at lasing, sa akin kasi siya dumididi, pati siya lasing din. Pati siya lasing din kasi sa akin siya dumididi. Nanininom yung alak, siya lasing din. Kaya ako, ang aking buhay, dati nga ganong barkada, naniniwala ba kayo na ako'y nakulong? Nakikipagbunuan ako. Nakikipagsuntukan ako pag ako'y lasing. Lahat ng nakasalubong ko, pag hindi ko gusto ang mukha, bakit? Ganon ang naging karanasan ko, ganon ako karumi. Nung mga panahon na yon, na hindi pa ako nakakakilala sa Panginoon. So, nung ako'y nakakilala sa Panginoon, nakulong ako. Ilang buwan akong nakulong. Buntis ako nung ako'y nakulong. Doon sa anak kong bunso, lalaki. Di nakulong ngayon ako. Sabi nung mister ko, kasi ikaw, katulad ng patutuon nila, matigas ang ulo mo. Hindi ka marunong pagsabihan. Barkada ka ng barkada. Inom din inom doon. Yun ang nangyari sa'yo. Oo nga, sabi ko. Sabi ko, hindi na mauulit. Sabi ko. Kaya ganon ang naging buhay ko noon. Yung pala, ang Diyos may plano sa akin. Ang ginawa ng Diyos, ginamit siyang pastora na pumupunta sa bahay ko, doon siya nagsishare ng Word of God. Nagbabible study kami, pati na nga rin yung si Pastora Luchi. Yun ang nagturo sa amin. Doon ako nakakilala, doon ako natuto na akong magbasa ng Bible, dati hindi. Kaya ngayon, sabi ko nga sa kanila, pasalamat ako sa Diyos kasi hindi ako hinayaan na sa ganung bisyo ay magtuloy-tuloy ako. Kaya sabi nung anak ko na nasa Japan ngayon, nanay, magbago ka na. Sabi ko, bakit? Umiinom lang naman ako, magbago ka na. Kasi ako,
pagka-graduate ko ng college, ikaw may balak na umalis, mag-abroad. Pero hindi niya talaga, ayaw niya talaga yung Japan. Gusto niya sa ibang bansa. Kung alin yung bansa na ayaw niya, doon siya napunta. Kasabi ko pa, siguro talagang inalaw ng Lord na doon ka mapupunta. Doon siya ganon din, may church din. Doon din siya naglilingkod. Ang pinagmamalaki ko lang ngayon sa Panginoon, lahat kami naglilingkod sa Diyos. Yan lang po aking patotoo. Salamat sa inyo lahat. At ako din po nagpapasalamat dahil nakarating ako ng Hong Kong. Dati pangarap ko lang ito. Ngayon hindi na pangarap kasi nandito na ako. Nakarating ako sa church. Kahit ganyang kaganda, marami ang umatin. Kaya nakakatuwa. Nakakatuwa. Kaya sinabi nga kanina, tayo ay pinili ng Diyos. Ito lang ang aking patotoo. Salamat sa inyong mga buhay. Talaga hindi ko alam. Akalain na. Marunong ka pala ng Hala mo. Iba talaga pag si Lord, ano? Okay, siya na naman ang ating pastora ng Mexico. Siya po ay member ng prayer and fasting. Alam niyo, prayer and fasting sa Pilipinas, puro mga senior. Kasi yung mga kabataan ayaw ng prayer eh. Pero yung mga kabataan talaga, gusto nilang manalangin. Ano po? Si Ate Alice, ang ating pastor ng JCTP Mexico, Pampanga. Praise the Lord. Hindi po ako magpipreach. Ako po ay napapasalamat sa Panginoon kasi nakarating ako dito. Kasi nung pong tumango ako kay Sister Baby, nagtanong si Sister Baby kung gusto mo pumunta ng Hong Kong. Siyempre bilang asawa na nagpapasakot sa asawa, hindi muna ako sumagot sa kanya. Sabi ko, tatanong ko muna sa husband ko. Kasi po alam niyo yung husband ko, nasa bahay na lang. At ito yung ipapatotoo ko sa inyo, bagamat this happened 8 years ago, na doon ko nakita yung kung paano tayo naglilingkod sa Lord, hindi niya tayo pababayaan. Amen. Alam niyo po, binayayaan po ako ng Panginoon na makapag-retire. Galing ako sa NSO dati, naging PSA na. So, pag may mga problema kayo sa birth certificate, pwede niyo akong tanungin. Praise the Lord. At bless ako ng mga kapatid ko na two-way ticket na magbakasyon sa Canada. Sabi nila sa akin, wag isang buwan lang kasi sayang. Ngayon siya nagsabi sa akin, ang short naman ang punta mo sa Hong Kong, 3 days lang. Alam niyo po, ang sabi ko sa kanya, kasi gusto ko makarating doon sa church namin sa JCTV. Dahil nakarating na ako, praise the Lord. Ang isa pa po, sabi ko, Lord, gusto ko, pag nakarating ako sa Hong Kong, hindi lang pasyal. Gusto ko, may ma-encourage ng mga kapatid. Ayun, at saka gusto ko, hindi ko ma-miss yung pagsamba sa iyo noong Sunday. Kasi po, supposedly, ako magtuturo sa Mexico ngayon dahil si Pastora Marisa nasa second service. Praise the Lord! Hinayos na Lord. Eto ko, sumamba tayo kanina sa Lord. At nung inaawit natin yung You are great, you do miracles so great. Talagang miracle working God natin. Alam niyo po, nung siguro magpo 4 months na ako mag-stay sa Canada. Nakat yung ating stay sa Canada. Alam niyo, nung kanina yung naiiyak ako kasi talagang miracle working God si Lord. Bago mag-Thanksgiving ang Canada, na-heart attack yung husband ko. Imagine mo, nasa ibang bansa ka, may anak kang special child, may anak kang 8 months yung tiyan, nabuntis, at may isa ka pang anak. So, 3 po yung anak ko. Alam niyo yung feeling na parang, eto yung situation na how will you react doon sa situation. Alam niyo, nag-iisip ako. Iniisip ko yung utak ko, nire-recall ko lahat ng mga verses sa Bible na pwede kong sabihin sa Lord during the prayer. Hindi mag-function yung utak ko. Ang iniisip ko yung situation ng asawa ko nasa ospital, magbabantay yung anak kong lalaki, yung anak kong babae, buntis, baka mapanganak sa pag-iintindi. Tapos yung special child ko, saan matutulog? Sino mag-aalaga? Alam niyo yung all those things na nasa isip ko.
isip ng isang tao, hindi mo kayang ma-figure out. So, I cried to the Lord. Nag-iisip ako, Lord, remind mo ako ng verse na pwede kong sabihin sa'yo during my prayer. Alam niyo, pinatahimik ako ng Lord. Ang nasabi ko lang, Lord, I know you are in control of the situation. Alam niyo po yung time na yon, nawala yung aking pag-alala. Prayer ko na sa Lord yun. Nawala yung pag-alala ko. Akala mo ba napakadaling lumipad from nasa Winnipeg pa ako, pupunta ko ng Vancouver, from Vancouver to Manila. Matagal po. Pero sabi ng kapatid ko, siya nag-arrange ng aking ticket, uuwi ka na ba sa Pilipinas pagkadating mo ng from Winnipeg to Vancouver? Hindi ka ako. A-attend muna ako ng church. Sasamba muna ako sa Panginoon. Dahil ito yung time, I can praise Him despite of the situation. Despite na wala ang presence ko doon. Pero Lord, whether nandun ako or wala ako doon, pero yung presence mo nandun doon, you are in control. Okay ng Panginoon. Pagdating ko dito, okay silang lahat. Nakangiti ang husband ko. Sabi niya, salubong ko daw, pinasalubong ko sa kanya ay problema. Hindi problema yan. Sabi ko ganyan. Yung pera, nakikita. Pero yung buhay, isa lang. At yung buhay natin, sa paglilingkod sa Lord. Alam niyo yung husband ko, kilala siya ni Pastor Banchi. Very active siya sa church. Hindi po nasayang yung paglilingkod ko at ng paglilingkod ng asawa ko sa Lord. 1 Corinthians 15:58. Ito po yung sasabihin ko sa inyo. As you work for the Lord, no? Finally, my brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the works of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain. Hindi po nalilingid sa Lord lahat ng paghihirap natin. Even yung maging malayo kayo sa pamilya nyo, nasumpungan nyo si Lord. Alam ni Lord lahat. Basta ilagay nyo lang po sa kamay ng Panginoon yung sitwasyon. Everything will be okay. At i-bless tayo ng Lord. Alam nyo, nagsaserve na po ako sa Lord noon. Kasi yung special chat ko, yun yung testimony ng paglilingkod ko sa Lord. At purihin ng Panginoon, 67 years old na po ako. At ako ay naglilingkod sa Panginoon, masaya naglilingkod. At masaya ako dahil binigyan ako ng opportunity ng Lord na makapag-travel pa rin. Hallelujah. Makarating dito, praise the Lord, at makasama kayo. Papurihin ng Panginoon. So, Diyos po ang papuri at God bless you. Thank you po, Pastor Alice. Yun may special child po siya. At ang nakita ko siya kanya nung umaten po ako ng anniversary last sa Mexico, ay sinama ko na yung Pastor Lily. Yung anak niya special child, sobra siya. Nagpupuri tayo ng praise and worship, nagpupuri, umaawit, nakapikit, may isa lumuluhod siya. Sabi ko, buti ito is special. Pero nagagawa niya sumamba ng tama. Yung mga normal. Diba? How about yung mga hindi kayang umiyak, hindi kayang pagtaas ng kamay, hindi kayang lumuhod. Kaya sabi ko sa kanya, ate, bless na bless ako sa anak mo. Kaya kalain ng Panginoon. So, we are normal. We have to worship God yung pagiging normal po natin. Kung kaya ng abnormal, kaya natin. Amen. Pagpalain ng Panginoon. Dalawa na lang, praise God. ito po, isa pang milyonaryo to. Ayun sa sabi kanina, paano niya uubusin yung pera niyang dala? Ay sigurado, maibibigay niya dito yun. Ate, sige, joke lang. Pero totoo rin yun. Shalom! Shalom. Hallelujah! Mga kababayan ko dyan, mga Ilocano. FBI, full-blooded Ilocano. GI, genuine Ilocano. Ito po, si Sister Elizabeth Edralin, Tubong, Ilocos Norte. Ako'y nagpapasalamat unang-una sa Panginoon, kay Pastor Banji. Walang hanggang pasasalamat sa inyong lahat. At ito'y nakarating ng maluwalhati kami
yung grupo ng Central Church na pinadala ng Lord upang madalaw kayo at ma-bless. I am blessed, you are blessed, and we are blessed. Amen. Ako po, sa madaling sabi, ay isang university professor na retired sa Philippine Normal University. Nung matapos ko yung pinakamataas na antas ng pag-aaral, ay inilipat ako sa spiritual na edukasyon. Mula sa secular, sabi ng Lord, pumunta ka sa JCTD at doon ka mag-serve. So, after na ako ay nag-retire, tinatawagan ako para mag-part-time, sabi ko, hindi na. Sa JCTD na ako, Bible teacher. So, nag-undergo ako ng mga schooling hanggang sa makatapos ng isa sa pinakamataas na antas schooling, School of Theology, ng CC Harvest ng Singapore. So, masaya-masaya ako na maglilingkod at mag-serve, serving the Lord. At wala talagang magagawa ang kaaway kung hindi ay ibigay mo yung kakayanan mo, yung skill, yung talent na pinagkaloob sa iyo, ibahagi mo sa marami. Kaya dati, siyempre, galing tayo lahat sa gawain sa mundo, pero talagang binago tayo ng Panginoon. Dati hindi ko alam, sumusweldo ako, hindi ko alam kung saan napupunta. Pero nung sinabi ng Lord, give, binigyan ako ng gift, lahat ng gift. At lahat naman ay pinagpala sa lahat ng area ng buhay. Unang-una, spiritual, na kailangan natin. Sa physical na pangangatawan, emotional, at relasyon sa kapwa. Amen. So, hindi ko na sasabihin kung ano mga pagbabagong ginawa, pero laki ng pagbabago at marami nagtataka, ikaw ba yan? Ako nga, dahil kay Lord. Amen. So, sa madaling sabi, salamat sa buhay nyo. Mga kababayan, nagyaman tayo kinahapo Diyos. Amen. At nandito tayong lahat. More blessings para sa inyo at lahat ay pagpalain kayo ng Lord sa lahat ng inyong mga gawain. Amen. Ang inyong lingkod, Elizabeth Edralin. Praise. Thank you, Professor. Ano ba po? Single pa rin. Single pa rin si ma'am. Ma'am yan, ma'am. Amen? Kaya katuwa na. Talaga naman dinadalan tayo ng mga anointed. Mga kaibigan. Okay? The last but not the least, kaibigan po ni Ate Ana, kasamahan niya sa kanyang office, ay ngayon po si Arlene. Thank you. Sige po, nakatayo na po ako. Yun po, marami pong salamat sa unang-una po kay Lord kasi binigyan kami ng opportunity na makarating dito sa church nyo. Actually, matagal na po kami nagpaplano ni Sister Dayan. Kaya lang po, plano namin yun. Pero ngayon po, plano ni Lord. Kaya nandito po kami. Sa totoo lang po, yung sinabi niya po kanina umaga na magte-testimony tayo maghanda ka na. Ang dami kong verse na inanda. Unang-una nga yung verse na sa Isaiah 41:10. Binanggit niya. Naghanap ako ulit, binanggit ulit. Halos lahat po ng mga kinuha kong verses, nabanggit na po nilang lahat. Sabi ko, Lord, yun na rin po yung sinasabi ko sa kanila. Ito gano'n. Pero sa totoo lang po, tandaan po natin, yung verse Matthew 6, verse 33, yan. Pagising pa lang po natin sa umaga, be thankful na kasi every gising is a blessing. Diba po? Hindi lahat po nagigising. Minsan natulog lang, nagpahinga lang. Ginanaan. Kaya lahat po ng bagay na meron tayo na galing sa Panginoon, pagpasalamat po natin yan. Maging yung mga pagsubok po, ipagpapasalamat din po natin yan sa Panginoon kasi doon tayo nag-grow. Sabi nga ni kanina ni Pastora, para tayong ginto habang kinikisis, habang binasaktan, tumitibay. Kaya yun, kinabahan na ako, biglang nawala.
Yung po, tatandaan po natin, siguro sa mga kinuwento nila, tigas ng ulo, hindi pagsunod, nasa akin na po siguro lahat. Ako po yung pinakamabait. Sa narinig ko po mga testimony nila. Pero tandaan po natin, kahit ano man tayo, ano man po yung past natin, hindi po yan ang tinitingnan ni Lord. Ang tinitingnan po ni Lord, yung laman ng puso natin. Mula po nung sinurrender ko sa Panginoon, yung buhay ko, binago niya ako. Although, hindi ko pa po masasabing perfecto ako kasi nagkakamali pa rin po ako araw-araw. Pero, nandoon yung conviction ng Holy Spirit na, oops, mali yan, oops, mali yan. Kaya magpapasalamat po tayo unang-una doon sa mga taong nagtiyaga sa atin na ipinanalangin tayo, walang kupas, walang tigil na pinagpe-pray tayo. Unang-una po dyan, yung mga pastor natin na talaga naman pong imbis na natutulog sila, namamahinga sila, nandun sila, gising sila, madilim pa lang, pinapanalangin po tayong lahat. Isipin po natin, pag tayo nga isang problema lang natin, parang hindi na natin kaya, what more yung mga pastor natin, di po ba? Ilan tayo? Kung 100 miyembro, 100 problema na kagad yun, hindi lang naman isang problema meron ang isang tao. Kaya pagpapasalamat po natin yan. Isa din po yung mga kapatiran natin na nanalangin sa atin, yung sila yung ginamit ni Lord na para makakilala tayo sa Panginoon. Kaya ikagrab ko na po yung opportunity na to. Kaya po lagi akong bit-bit ni Sister Dayan. Nung times na down na po ako talaga pang ano ba yung drama? MK. Oh, MMK na ng buhay ko. Doon ko siya na-meet. Ang sinabi lang niya po sa akin, umattend ka sa JCTD. Kaya po, nagpapasalamat po ako talaga sa JCTD kasi doon po ako nakaranas ng inner healing ng deliverance. Ang nakatulong po sa akin, lahat po sila, mga nakasama ko po, puros mga lingkod ng Diyos. Kaya nagpapasalamat ako kasi sino ba ako para makasama ng mga bishop, makasama ng mga pastor. Kaya lagi po tayo magpapasalamat doon sa mga taong tumutulong po sa atin. Saka po pagka po tayo ay kinokorek, wag po tayo magdadamdam. Kasi 'di ba po nasa Bible yung it is better, I rebuke is better